Mas maganda pala no kapag nakabili ka ng female terminal na para itutusok mo na lang no dito sa ating mismong capacitor. Kapag nagka-problema ang water pump ay mayroon po tayong sinusunod na step by step sa pagka-proseso. Okay, on. Off. Isa pa. On. Ang kahit anong klase po talaga ng motor no, kapag ito ay nag-stack up o hindi umiikot ay hindi natin masasabi. Ang problema hanggat ito ay hindi natin nabubuksan. Ibig po nating sabihin ay hindi natin matutukoy ang problema sa pamamagitan ng tunog lamang. Sa akin pong pagkakabukas ay nakita natin na sunog o sumabog yung kanyang kapasitor. Ngayon, bakit ito nangyayari? Nangyayari po ito dahil sa vibration at lumuluwag ang ating terminal. Kapag nagkaroon po ng pagluwag ay mas higit po na naiipon ang pressure sa ating kapasitor dahil ito po ay running. Ngayon sa biglang pagkakapasok ng ating supply at dahil ito nga ay maluwag, doon ngayon magkakaroon ng malakas na pagkaka-spike at pagkaputok ng ating kapasitor. Magkaiba po ang trabaho ng starting at running kapasitor. Ang starting po, pagbitaw ng switch ay wala na itong supply. Pero ang running ay tuloy-tuloy po ito. Sa pagbuhat ng voltahe hanggang gumagana ang ating motor. Tapos na po tayo sa ating step 1, wala tayong problema sa ating bearing. Bukod tangi ang ating nakita ay ang ating kapasitor. Sa ating step 2, para ma-confirm na walang problema ang ating foot valve ay maglalagay po tayo ng tubig sa pagitan ng mga kalahating oras o isang oras. Kung ito po ay bababa, tiyak na may problema yung ating foot valve sa ating ilalim. Kailangan din po nating isama sa proseso ang pag-check ng foot valve. Sa ganung paraan po ay maaaring maiwasan natin ang pagbalik sa ating pinaggawan dahil kapag sira po ang foot valve ay tiyak mauulit lamang ang problema. Kasabay po nito habang ikaw o tayo ay nagli-leak test, may pagkakataon tayo na maghanap ng pyesa. Mas maganda kasi na tayo na yung bumili ng pyesa dahil mas alam natin ito. O kung bearing man ang iyong bibilhin, may mahabang oras ka na maligtes ang iyong foot valve kung sakasakali na yun ay nagbawas. So may pagkakataon ka na ito ay palitan. Kaya't bumiyahe ako sa Santa Cruz. Mas maganda pala kapag nakabili ka ng female terminal na para itutusok mo na lang dito sa ating mismong kapasitor. Nagkataon lang nakagagaling lang tayo sa holiday kaya sarado pa yung ibang store at hindi tayo nakabili ng terminal. Kaya ang ginawa natin ay hininang na lang natin. Sa ating step 3 po, dito sa ating overload ay may makikita tayo na trip Kailangan po nating i-press yan para mag-normal yung operation ng ating contactor at ng ating overload. At sa ating pong pinakahuling step ay kailangan natin itong i-observe hanggang ito ay dumating sa kanyang pagka-automatic. Kapag napuno na niya yung kanyang tangke, maaari din po tayong mag-actual at pwede nating itaas baba yung ating float switch. At syempre, tignan din po natin yung kanyang discharge